Alam niyo mga kapatid, sa mundong ito, ang bawat isang tao ay, kapag pinag-usapan ang mga taong mapapalad, laging ang paningin at prinsipyo ng bawat isang tao, ang taong mapapalad ay yung mga taong naging successful ang buhay. Ang taong mapapalad ay yung mga taong nakatapos sa edukasyon sekular. Ang taong mapapalad ay merong masayang pamilya. Ang taong mapapalad ay pinagpala sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang taong mapalad ay talagang ibinibless ang kanyang kabuhayan. Wala pong mali lahat doon. Lahat po yun ay tama. Kaakibat po talaga yon sa isang taong sobrang pinagpala ang kanyang buhay. Pero sa oras pong ito ay iba po ang prinsipyo ng Diyos kapag siya po ang tinanong mo kung sino talaga ang mga taong mapalad sa kanyang harapan. Hindi lang po yung mga mayayaman, hindi lang po yung may mga gandang bahay, hindi lang po yung nag-prosper, nag-success sa buhay, kundi sa panuntunan ng Diyos, iba po ang level sa Diyos kung sino ang taong mapalad. Yan po yung gusto ko pong i-share ngayon sa inyo. Yung mga taong tunay na pinagpala sa harapan ng Diyos. Handa na po ba kayo mga kapatid? Okay, ang aking pong topic na i-share ngayon sa inyo ay truly blessed. Ito po yung tunay na pinagpala, hindi po sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito ay patuloy po nating namnamin yung salita ng Diyos na magmumula po lahat sa Holy Scripture. Lahat po yan ay nakasulat dito at mismong ang ating Panginoon Jesucristo po ang siyang nagturo nito. Okay, doon po sa aklat ng Matthew chapter 13 verse 10 to 17, atin muna po itong basahin, yung pinaka-main text po natin. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? 11. Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Ang lalim po nun. Nagtatanong po yung mga alagad sa Panginoong Hesus kung bakit laging dinadaan sa talinghaga ang kanyang pagtuturo. Hindi kagad tuwiran, hindi kagad tinutumbok ni Jesus yung kanyang mga pangangaral. Dinadaan lagi sa parabol, talinghaga. Pero ang layunin pala ni Jesus, hindi lahat, sabi ni Jesus. Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Kaya yun lang po kasing makakaunawa. Yun lang po kasing mga taong mabubuksan ng isip at magkakaroon ng spirit of understanding ang makakaunawa patungkol sa paghahari ng Diyos o about kingdom of God. Kaya maraming tao po kahit paulit-ulit na makapakinig ng salita ng Diyos. Maraming tao po kahit paulit-ulit na basahin ang Biblia. Pero nananatili na hindi po talaga niya maunawaan ang patungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat meron lang po talaga na nakatalaga para po talaga makaunawa ng paghahari ng Diyos. At isa po kayo, isa po ako na napakapalad sapagkat kung bakit po ngayon tayo naririto sa lugar na ito sapagkat naunawaan natin ang paghahari ng Diyos sa inyong buhay, sa aking buhay. Hindi natin bibigyan ng oras, panahon ang Diyos para pumunta tayo sa lugar na ito at mag-aksaya ng panahon kung hindi natin naintindihan kung gaano kahalaga ang patuloy na sambahin at parangalan, papurihan ng Diyos. Kung hindi nabuksan ang ating spiritual mind. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi ng Biblia, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. Walang iba po kundi ang Diyos pong tinutukoy ng sanlibutang ito. Small d po ang ginamit doon. Diyos, walang iba kundi si Satanas. Ang bumubulag po ng isipan ng tao
para hindi po niya maintindihan at maunawaan ang mabuting balita ng kaligtasan at paghahari ng Diyos ay walang iba kundi si Satanas. Kaya ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, pinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang isip ng bawat isang tao upang hindi nila maunawaan ang mabuting balita patungkol kay Kristo na dulot ay kaligtasan. Pero ang isang tao na kahit isang beses lang nakapakinig na salita ng Diyos, biglang na-enlighten ang isip at right on the spot, kinilala si Jesus. Gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. Kayo po yun kung bakit po kayo naririto, dahil nabuksan ang inyong spiritual mind at nakilala nyo si Jesus bilang Panginoon, Hari tagapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya sabi po ng Bible sa verse 12, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. Pansinin niyo po yung sinabi po ni Jesus. Tumitingin sila pero hindi nakakakita. Meron silang tinatawag na spiritual blindness. At nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakakaunawa. Napakaraming tao nakikinig ng salita ng Diyos. Napakaraming tao nakapakinig ng mabuting balita, pero napakinggan lang, hindi lubusang naintindihan at naunawaan yung salita ng Diyos, yung mabuting balitang napakinggan niya, sapagkat si Jesus mismo ang may sabi, maraming tumitingin pero hindi nakakakita. Maraming nakikinig pero hindi nakaunawa. Kaya napakahalaga po yung tinatawag na spiritual understanding. Trabaho po yun ng banal na espiritu. Ang trabaho lang po namin na mga tinawag ng Diyos, ipangaral ang tunay na mabuting balita na dulot ay kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ ang bawat isang mananampalataya. Pero yung magbubukas ng isip natin, yung magbubukas ng ating pangunawa, hindi po namin trabaho yon. Trabaho po ng Diyos yon sa pamamagitan ng banal na espiritu. And then verse 14, natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaiah sa nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Nagprophesy po si Prophet Isaiah na maraming taong tumingin man ang tumingin, hindi makakakita. Makinig man ang makinig, hindi makakaunawa. Yun po yung pinakamabigat na mararanasan ng isang tao. Kasi nga po, merong tinatawag na spiritual blindness sa kanyang isipan. At ang magtatanggal lang po nun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na espiritu. And then, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Ang tunay po na pasimula ng pagkakita sa spiritual eyes at ang tunay pong pagkaunawa sa spiritual na isipan ay ang isang taong nagbabalik loob. Iniiwan yung madilim niyang nakaraan. Iniiwan yung buhay niya na hungkag. Iniiwan yung buhay niyang makasarili na walang panahon sa Diyos. Laging abala sa maraming bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, at nagpasimula na magdesisyon na humakbang papalapit
at pagsunod sa Panginoon. Yan ang sabi ng Diyos sa kanyang salita. And then verse 16, mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Babalikan ko po yung verse 16. Ano sabi ni Jesus? Mapalad kayo. Truly blessed. May mga taong tunay na mapapalad sa harapan ng Diyos. Hindi lang yung maraming salapi, maraming kabuhayan, sa harapan ng Diyos, ito ang mga tunay na mapapalad. Na lubusang naintindihan at naunawaan yung kalooban ng Diyos. At sa oras na ito, uumpisahan ko na po ngayon ang mga taong tunay na mapalad sa harapan ng Diyos. Handa na ba kayo makinig, mga kapatid? Number 1, blessed are the poor in the spirit, for theirs in the kingdom of heaven. Sa harapan ng Diyos, ang tunay pong mga mapapalad na tao ay yung mga taong mahihirap na wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Take note, mga kapatid, hindi sinabi ng Diyos mapapalad ang lahat ng taong mahihirap. Hindi po. Makinig po kayo. Ang mapalad lang pong tinutukoy ng Diyos yung mga taong mahihirap, mga taong aba, pero ang tunay pong kanilang inaasahan sa buhay ay ang Diyos na kanilang nakilala at sinasampalatayanan at pinaglilingkuran. Kasi marami pong tao naghirap dahil po sa maling pamumuhay. Dating mayaman, winaldas ang kayamanan, inubos sa iba't ibang uri ng bisyo at nagdalita, naghirap. Hindi po yun mapalad. Actually po, yun po ay kawawa sa harapan ng Diyos. Hindi sila mapalad. Kasi yung yaman nila, inubos nila sa walang kabuluhang bagay. Puro pasarap, puro pansariling kasiyahan ang kanilang ginawa. Kaya naubos ang kanilang kayamanan. Kaya naghirap. Pero merong mga taong nagsusumikap, merong mga taong malinis ang pamamaraan ng buhay, pero hindi yumayaman, nananatiling mahirap, pero kahit mahirap, hindi nagiging dahilan para hindi magpatuloy na ibalik ang papuri, pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang mapalad na tinutukoy ng Panginoon. Sapagkat kahit nahihirapan, kahit salat sa lahat ng bagay, pero nananatili na nagbabalik ng papurit pasalamat sa Diyos. Sila yung tunay na mapalad sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 5, verse 3, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Wow! Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Napakaganda po ng tinuran po ng Panginoon sa Kanyang salita. Na kaya po pala mapalad ang mga taong mahirap sa kabila po na lumalaban ng patas, lumalaban ng parehas, hindi nandadaya, hindi po nagiging sakim, parehas kung mamuhay, pero kahit mahirap, kahit kulang sa lahat ng bagay, pero nananatili na walang ibang inaasahan kundi ang gabay at pag-iingat at pangako ng Diyos. Darating isang araw sa pagbabalik ng Panginoon, sila ang kauna-unahang babalikan ng Panginoon. Itong mga taong bagamat mahirap, bagamat
kinukutya, bagamat nilalait, bagamat walang gusto makipagkaibigan sa kanila, bagamat walang gusto na makipagkalapit sa kanila sapagkat wala silang kayamanan. Sapagkat yan po ang kalakaran sa mundo. Kapag ikaw ay maimpluwensya, mayaman, maraming salapi, para kang bulaklak na maraming mga bubuyog na umaali-aligid sa iyo. Napakaraming gusto makipagkaibigan sa iyo. Pero kapag ikaw ay walang maipagmamalaki na yaman sa mundong ito, ikaw ay walang silbi sa paningin ng maraming tao. Pero ang mga taong mahihirap na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos at nananatiling tapat sa harapan ng Panginoon, sila ay makakasama sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, talagang truly blessed ang mga taong kahit ano ang sitwasyon sa buhay. Kahit kulang at salat sa lahat ng bagay, pero nananatili sa Diyos nagtitiwala, sa Diyos umaasa, at patuloy na ang priority sa kanyang buhay ay patuloy na paglingkuran, sundin ang kalooban ng Panginoon, siya'y tunay na mapalad. Praise God. And then, sabi ng Isaiah chapter 25 verse 4, ikaw ang pag-asa ng mahihirap. Kublihan ng mga nasa kagipitan, silungan ng mga nasa gitna ng init at ulan. Sa harap mo'y mabibigo ang marahas, parang hanging bumabayo sa matibay na muo. Ang tunay pong pag-asa at kublihan ng mga taong mahihirap, mga taong aba na tunay po nakakilala sa Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, tayo po as a believers na nakakilala sa Panginoon, nakakilala sa Diyos, napakasarap po na sa bawat araw, bawat oras, bawat saglit, bawat minuto ng ating buhay, ang ating tiwala at pag-asa ay lagi nating ipinopokus sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat hindi mabibigo ang bawat isang taong tunay na nagtitiwala at umaasa sa makapangyarihan Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Kaya po, truly blessed ang mga taong bagamat aba, bagamat salat sa lahat ng bagay, pero totoong ang Diyos lamang ang kanyang inaasahan at pinagtitiwalaan. Ikalawa, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sobrang pinagpala sa harapan ng Diyos ang mga taong nagdadalamhati. Ang mga taong punong-puno ng kalungkutan, pighati, ng dahil sa gawa ng kapwa-tao, ng dahil sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, pero nananatili na matatag ang kanyang pananalig sa Diyos. Kahit puspos ng kalungkutan, pagdadalamhati, kasipayuan, sa bawat araw, bawat oras, may luha, may pighati kapag siya'y nag-iisa na lang. Pag nakaharap sa maraming tao, pilit niyang ipinakikita yung kanyang saya, yung kanyang galak. Ayaw niyang ipakita yung totoong sitwasyon ng kanyang buhay. Pero kapag nag-iisa na lang siya, puspos siya ng kalungkutan at pagdadalamhati, pero nananatili na matibay at matatag at tapat sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, mapapalad ang mga taong nagdadalamhati. Mapapalad ang mga taong may kalungkutan na pinagdadaanan na sobra at parang hindi na matapos-tapos, pero patuloy na nananatiling tapat sa pagsunod sa Panginoon, sapagkat ang tunay na aaliw sa kanila ay ang ating Panginoon. Ano ang sabi ng Bible? Matthew 5:4, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ang pinaka-the best na maranasang experience kapag tayo ay dumadaan sa kahapisan, kalungkutan,
kasipayuan ng buhay. At minsan parang napakahaba na, parang ayaw nang matapos. Ang pinakamasarap pong ma-experience ay mismong ang Diyos na personal ang aaliw sa atin. Papawiin niya yung lungkot, yung luha, yung pighati sa ating puso at isipan, at papalitan po niya ng walang katapusan na kagalakan, kapayapaan mula sa ating Panginoon. Kailangan lang, kapatid, yung lungkot na pinagdadaanan natin, hindi yung lungkot na bunga ng kasalanan. Sapagkat hindi gagalaw ang Diyos sa buhay ng isang taong dumadaan sa kasipayuan, kalungkutan, kapag yung kalungkutan niya ay bunga ng kanyang kasalanan. Pero, kaya ikaw ay malungkot, kaya ikaw ay nagdadalamhati, pero iyon sa kabila ng iyong katapatan na pagsunod sa Panginoon, pero dumadaan ka sa kalungkutan, ang pangako ng Diyos, napakapalad mo, napakapalad natin, sapagkat ang Diyos ang mismo ang magbibigay ng kaaliwan sa ating pinagdadaan ng kalungkutan. Kaya mga kapatid, to God be the glory. Napakapalad natin sapagkat meron tayong Diyos na tunay na magbibigay sa atin ng kaaliwan. Tunay na magpaparana sa atin ng nag-uumapaw na kagalakan na hindi mo kayang i-explain. Ako po kasi naranasan ko po na mawala po lahat yung aking pinagmamalaki sa buhay. Nang isinurrender ko po yung negosyo ko, yung hanap buhay ko, 2016, at ako po ay nag-focus na lang maglingkod sa Diyos. Maraming nawala, pero marami pong napalit sa puso ko. Ano po yun? Yun po yung kapayapaan, kagalakan, katiwasayan ng isip at puso ko, sapagkat yun ang dulot ng pangako ng Panginoon sa bawat isang tapat na susunod sa Kanya kahit ano ang Kanyang nararanasan at pinagdadaanan. Naranasan ko po sa paglilingkod ko po sa Panginoon, nakutyain, pagtawanan, husgahan. Masakit. Nagbibigay po ng pighati sa aking damdamin at kalungkutan. Pero ang ipinalit ng Lord sa damdamin at puso ko, habang nagmi-minister ako, habang ako'y humahayo, habang pinupuntahan ko po yung mga gawain, habang ipinapahayag ko po yung salita ng Diyos, meron po akong matatawag na masasabi na hindi po kayang tapatan ng salapi yung kapayapaan, yung kagalakan na nararanasan ko, sapagkat yun niya po ang pangako ng Panginoon. Mapalad ang mga nahahapis. Mapalad ang mga sobra na nalulungkot, na nagdadalamhati. Na bunga yun na kanilang pagsunod sa Panginoon, sapagkat ang pangako ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang tunay na aaliw sa bawat isang tunay na nahahapis dahil sa tapat na pagsunod sa Panginoon. Pero alam niyo po yung kahapisan na bunga ng kasalanan, yun po ang napakasakit. Napakasakit po nun, kahit napakarami mong pera. Hindi mo kayang bilhin ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Kasi kapag ang kalungkutan ay bunga ng kasalanan, napakabigat po nun. Magiging balisa ang isang tao, magiging mabigat ang damdamin ng isang tao, magiging magulo ang isipan niya, mawawala po siya sa wisyo, mawawala po ang kagalakan, kapayapaan, kasi po yung kanyang kahapisang pinagdadaanan ay bunga ng kasalanan. Pero kapag ikaw ay nahahapis, hinuhusgahan, pinagchichismisan, kinukutya, hinahatulan, pero dahil ikaw ay tapat na sumusunod sa Panginoon, intayin mo, kapag ang Diyos ang umaliw sa iyo, hindi iyon kayang matawaran, sapagkat para kang nakalutang sa alapaap sa sobrang galak na po pwede mong maranasan, sapagkat iyon ang pangako ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi po ng aklat ng 2 Corinthians chapter 1 verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian. Talagang
aaliwin po ang bawat isang Kristiyano, ang bawat isang mananampalataya sa bawat pinagdadaanan niyang kapighatian para ano po, upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kaya ang gusto ng Panginoon, kapag tayo naka-experience ang matinding kapighatian at inaliw tayo ng Panginoon, dapat maging instrumento tayo ng Diyos sa mga taong nadidiscourage, nadidisappoint sa buhay at gusto nang bumigay, gusto nang magpakamatay. Dapat ikaw at ako ay magamit ng Diyos to encourage, to uplift yung kanilang damdamin, yung kanilang pananampalataya para muli silang ma-restore, ma-revive at makaranas ng kaaliwan mula sa ating Panginoon. This is the purpose of our God kung tayo po'y nakaranas ng kaaliwan mula sa ating Panginoon. Praise God. And then, ikatlo, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mga kapatid, ang tunay pong mapalad sa harapan ng Diyos ay yung mga taong maamo, mga taong may mababang kalooban. Napakapalad po yan sa harapan ng Diyos. Sobra po yan kinagigiliwan ng Diyos. Meron po kasi mga taong likas na maaamo. Meron po talaga mga taong likas na napaka-lambot ng puso. Napaka-mapagpakumbaba. Yan po ang kabilang sa mga taong sobrang mapapalad sa harap at paningin ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay likas na maamo, ikaw ay likas na may mababang puso, napakapalad mo sa harapan ng Diyos. Meron pong ganyan tao na kahit ano ginagawa ng kapwa sa kanya, hindi po siya nagre-revenge. Hindi po siya nagbabalik ng pangit na salita kahit sinisira siya, sapagkat meron niya po siyang kaamuan. Meron niya po siyang mababang kalooban, mapagpakumbaba siya. Kaya ano po ang sabi ng Diyos? Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Kung ano yung ipinangako ng Diyos, tatamuhin, lalasapin, mararanasan ng mga taong mapagpakumbaba. Kaya, ibibless ng Diyos ang bawat isang taong may kababaan. Pag binasa po natin ang Bible, ang mga lingkod ng Diyos na mayroon po mapagpakumbabang puso, maamong puso, sobra silang pinagpala ng Diyos. Si Jacob, si Abraham, si David, si Daniel, mapakarami pang iba. Yan po yung mga unang mga lingkod ng Diyos talagang merong kababaan. Kaya po yung pangako ng Diyos dumaloy sa buhay nila. Kaya mga kapatid, ang tunay pong mapalad sa harapan ng Diyos ay ang mga taong mapagpakumbaba. Mga taong laging handa na sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga taong hindi nagtatanim ng galit, hinanakit, puot, sama ng loob sa kanyang kapwa o higit sa Diyos. Kasi nga po may pusong mapagpakumbaba. Naalala ko si Jacob sa Middle East, napakahirap humanap ng tubig. Sa Middle East, langis ang marami doon, pero tubig, napakalalim ng balong ng tubig doon. Pero kada makakakita si Jacob ng tubig, nakakahukay sila ng balon at tubig ang nagpo-flow. Inaagaw kay Jacob na mga ibang lahi yung kanyang balong nakita na tubig, sapagkat gintupo ang tubig sa panahon ng lumang tipan. Laging inaagaw sa kanya. Pero sige,
Sa inyo na lang yan. Hindi po siya lumalaban. Hindi po siya nakikipagtalo. Hindi siya nagtatanim ng galit. Sige, sa inyo na lang yan kung gusto nyo. Hanggang sa 3 beses na nakakakita siya ng tubig, laging inaagaw sa kanya. At ika-4 po na pagkakataon, nakahukay siya ng tubig, mas maganda ang balong, mas masarap ang tubig. At yung huling-huli po na yon, wala nang umagaw sapagkat ipinagkaloob na kay Jacob ng Diyos yung balo na yon, yung balo na yon. Ano pong ibig sabihin? Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay mapagpakumbaba, mapagparaya, mapagbigay, iba po ang nakalaan na pagpapala na gagawin sa iyo, sa atin ng Diyos. Ganun po kabuti ang Diyos sa bawat isang taong mapagparaya, mapagpakumbaba, at mapagbigay. Kaya mga kapatid, nawa po panatilihin po natin sa ating mga puso na tayo po'y maging mapagparaya, maging mapagbigay, maging mapagpakumbaba, sapagkat yan po ang ikatlong mapapapalad na tao sa harapan ng Diyos. Tatamuhin po natin, tatanggapin po natin, mararanasan po natin kung ano ang pangako ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. And then, therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Sabi po ni Lord John, ni Jesus, ng ating Panginoon. Ang sino mang magiging kagaya ng isang bata ay magiging pinakadakila sa kaharian ng langit sa Diyos. Kasi bakit po binanggit ng Panginoon? In-example ng Diyos ang isang bata. No, kung magiging katulad po natin ang isang bata, ay magiging pinakadakila tayo sa kaharian ng Diyos. Ang bata, tanungin mo kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, tanungin mo siya, sasabihin niya. Hindi po siya magsisinungaling. Ang bata, pagalitan mo, paluin mo, iiyak po yan. Pero sa pag-iyak niya, maya-maya lang yakapin mo, suyuin mo, bigyan mo lang ng isang lollipop, yayakapin ka ng bata. Hindi marunong magtanim ng galit ang isang bata, kahit pagalitan mo. Iyon po ang pinupunto ng Panginoon. Kung matutulad lang kayo gaya ng isang bata, sa kanyang karakter, attitude, behavior, magiging pinakadakila kayo sa kaharian ng aking Ama sa langit. Tingnan niyo po yung mga bata pag nag-away, nagsabunutan, nagsuntukan, nagbuno. Pero maya-maya lang po, magkalaro uli. Pero pag may mga edad na nag-away, lalo po yung mga senior nag-away, ano po mangyayari? Nakaburol na, ayaw pang pumunta. Tama, mali. Nakaburol na yung nakaaway, ayaw pang pumunta. Bakit? Mabuti nga sa kanya. Ganong katinding magtanim ng galit, hinanakit ang mga taong nasa ustong gulang na. Pero yung bata, kahit magbabag, mag-away, maya-maya lang, magkalaro uli. Kaya sinabi ng Panginoon kung matutunan lang kayo gaya ng mga bata, ang inyong ugali, ang inyong puso, magiging pinakadakila kayo sa langit, sa kaharian ng aking Ama. Kaya mga kapatid, napakasarap po na maging parang bata lang tayo. Kaya mapalad po yung mga tao na parang bata. Galit na galit ngayon, mamaya lang, wala na. Alam niyo po mga kapatid, tatapatin ko po, ganun po ako Madali akong magalit. Madali akong maasar. Pero alam niyo po yung galit ko pag lumabas na, ala na. Isa ako pa nga po hihingi ng sorry. Ganun lang po yung ugali ko dati. Yung po bang, pag nailabas ko yung galit ko, tapos nakapag-isip-isip ako, bakit nga ba nagawa ko yun? Parang di ata tama.
Yun. Lalo pag lumapit pa po sa akin yung tao, nakipag-usap, ala na po yun. Ganun lang. Pero meron po mga tao, pag nagalit, hanggang sa mamatay na yung tao, hindi niya kayang puntahan sa burol. Bakit? Sobra yung kanyang naging galit. Yun yung ayaw na ayaw ng Diyos. Kaya mapalad yung mga taong mapagpakumbaba. Mapalad yung mga taong maaamo. Yung po bang kahit sobrang galit, mapatawa mo lang, mapangiti mo lang, ala na, para lang po nagdahilan, para lang po lumipas yung kanyang naging galit. Kung meron kayong mga kilala na ganyang mga mahal nyo sa buhay, napakapalad nung mga mahal nyo sa buhay na yan. Sapagkat siya po, yung puso niya parang bata lang siya. Pero mga kapatid, si Satanas po tuso. Si Satanas po ay tuso. Minsan tayo po madaling magpatawad, pero siya po ang napakahusay na bumubulong, naglalagay ng galit, hinanakit sa ating puso para tayo po ay magkaroon na ng hinanakit sa mananloob. Napakahusay ni Satanas. Pero kapag ang banal na Espiritu ang laging gumagalaw sa buhay natin, kahit tayo po'y ginawa ng pangit, napakatinding kasalanan, kaya po nating magpatawad. Sapagkat ang udyok po ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay pagpapatawad, pangunawa, at pag-ibig. Ang bunga po ng banal na Espiritu, Galatians chapter 5, verse 21 to 22 ay kaamuan, pag-ibig, katyagaan, kabaitan, pagpipigil sa sarili, at pag-ibig. Siyam po yan, yung fruit of the Holy Spirit na talagang pag iyan po ay meron na tayo, tayo ay tunay na mapalad sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Yung mga tao po na nagmimithi na makatupad sa kalooban ng Diyos, na anuman ang hadlang, anuman ang pinagdadaanan, pero ang kanyang goal ay matupad niya ang kalooban ng Diyos, isa pala'y napakapalad sapagkat ipagkakaloob sa kanya yung kanyang minimithi. Bagamat minsan napakahirap na gawin yung kalooban ng Diyos, maraming hadlang, maraming hindrances, pero kapag minimithi mo yan, kapag goal mo yan, igagawin niya ng Diyos sa buhay natin at mararanasan natin na matupad natin yung gusto nating magawa para sa ating Panginoon. And then, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kapag inuuna po nating hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos, lagi po nating pine-first priority ang pagsunod at paghanap sa kanyang katuwiran at kaharian, ang pangako ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan ipuprovide, ibibigay ng Diyos.